1 month and 18 days po ako nagpahinga nung nagkaroon ako ng anxiety disorder. And then bumalik na po ako ng trabaho nun. Magdadalawang buwan bago ako nakabalik ng trabaho. Grabing lakas pa ng anxiety disorder ko nun. So pinilit ko pong magtrabaho kahit ang lakas-lakas pa. Nandun pa yung although yung mga time na yan, hindi na ako nagpa-panic attack nun. Pero ang lakas pa rin, tapos ang dami pang mga bagong sintomas na nagpaparamdam sa akin na hindi pa familiar sa aking mga pakiramdam, no. Hello guys, for today's video ay mag-share lang ako ng kaunting knowledge about sa anxiety disorder. Disclaimer lamang po, ito ay base lamang po sa aking personal experience pagdating kay anxiety disorder, dahil minsan din po akong pinadapa ni anxiety disorder. Tapos ito naman po yung isinishare ko sa inyo, yung aking mga experience patungkol sa kanya, no. So ang ating pag-uusapan ngayon, yung mga bagay na nakatulong sa akin, no, nung time na kalakasan ng aking anxiety disorder. So ako po kasi yung tipo na malakas pa yung anxiety disorder ko na pumasok na po ng trabaho. Dahil syempre kailangan, pamilyadong tao tayo, hindi natin pwedeng gutumin yung ating mga mahal sa buhay, no. So ako yung tipo na na-experience ko po ito na malakas pa yung anxiety disorder na kailangan na pong pumasok ng trabaho. So 1 month and 18 days 1 month and 18 days po ako nagpahinga nung nagkaroon ako ng anxiety disorder. And then bumalik na po ako ng trabaho nun. Magdadalawang buwan bago ako nakabalik ng trabaho. Grabing lakas pa ng anxiety disorder ko nun. So pinilit ko pong magtrabaho kahit ang lakas-lakas pa. Nandun pa yung although yung mga time na yan, hindi na ako nagpa-panic attack nun. Pero ang lakas pa rin, tapos ang dami pang mga bagong sintomas na nagpaparamdam sa akin na hindi pa familiar sa aking mga pakiramdam, no. Hindi pa familiar sa akin. So first time ko pang naranasan. May marami pang sumulpot na mga sintomas na bago pa sa aking pakiramdam, no, nung time na pumasok ako ng trabaho, no. Syempre kailangan mo naman talaga magtrabaho eh. Nakatulong din sa akin po yung pagbabalik ng trabaho para ma-overcome ko itong anxiety disorder ko. Kasi kagaya ng advice ng marami, no, kapag nanatili ka sa bahay daw, nagkulong ka doon, talagang lalala yung anxiety disorder mo. Totoo nga po talaga yun, totoo po yun. So ang mga bagay na nakatulong sa akin noon, so pinilit ko na na mag-duty kahit napakarami pang pangit na pakiramdam, mga pakiramdam na bago pa lang na-experience, no. So malaking naitulong sa akin. Number 1 yung lagi ako may baong na panghaplas. Sa tuwing nahihilo ko, madalas kasi ako mahilo nun sa trabaho. Meron akong baong panghaplas, yung kating ko. Ayan, meron akong white flower minsan. Lagi ko pong baon yan. Kahit ano po sa tatlong yun. Kating ko, white flower, and then yung tawag nito, Efficacent Extreme. Yan, lagi po ako may baon yan sa tuwing papasok ako ng trabaho. So malaking din yan, malaking tulong din sa akin to. Malaking naitulong din sa akin yan. At yung tawag nito, lagi po akong kung malakas pa po yung anxiety disorder nyo, magbaon kayo niyan. Lagi kayo magbaon niyan kung malakas pa po yung anxiety disorder nyo. And then kapag sinumpong po kayo, inom po kagad kayo ng warm water. Isa rin po yan sa nakatulong sa akin sa tuwing nararamdaman ko may palpitation na bigla-bigla na lang sumusulpot. Kakabahan na ako nun. Tapos papatong-patong na yung sintomas nun. Mahihilo ka, tapos magpapawis yung kamay mo, mangangatog ka, tapos parang feel mo lobat na lobat ka. Naranasan ko yan. Kapag naranasan ko biglaan yan,
lagi po akong iinom kaagad ako ng warm water. Minsan pa nga mainit na tubig talaga eh, yun, pero dahan-dahan ko lang siyang hinihigop. Kasi sa trabaho, meron kaming mineral water dispenser, so hot and cold meron po doon. Lagi ako meron baon yan sa mug ko. Meron ako laging baon sa mug ng hot water. Noong time nakalakasan pa ng anxiety disorder ko, kasi yung anxiety disorder talagang pabigla-bigla yan, pasulpot-sulpot. Pipeding ngayon ang ganda-ganda ng pakiramdam mo, biglaan na lang maya-maya, bigla ka na lang manlalambot, bigla na lang may sintomas na darating, tapos patong-patong na yun. Ang nangyayari sa akin nun, may palpitation, no? Tapos kakabahan na ako niyan, mangyayari na yan, mahihilo na ako, bibigat na yung pakiramdam ko, tapos magpapawis na yung kamay ko, tapos manghihina na ako na parang lobat na lobat. Pero maya-maya naman babalik naman yung dating lakas ko. So iinom kaagad ako ng warm water niyan, no? Pag dumating yung time na yun. So malaking naitulong din po sa akin yan, no? Ano pa ba? Yung time na ito po ang pinakamalaking naitulong sa akin talaga. Nung time ng kalakasan ng anxiety disorder ko na pumapasok ako ng trabaho, no? Lagi po ako may baong rosary sa bulsa. Ayan po. Lagi po ako na may baon yan. Sa tuwing babiyahe ako, no, biglang mapaparamdam si anxiety disorder, pipitik. Hihipuin ko po kaagad yun. Tapos isipin ko, Lord, nandito ka lang, katabi lang kita, hindi mo ko pababayaan. Kapag hinihipo ko yun, hinahawakan ko yun, iniisip ko, katabi ko si Lord. Tapos yun na, na siya, tawag dito, kakalma na ako nun. Kakalma na ako. Ayan, tuwing haakyat ako ng papasok ako ng trabaho, no, haakyat ako ng may madadaanan akong overpass. Tapos feel ko hingal na ako. Pagdating ko doon sa tuktok, medyo kakabahan na ako niyan, hihipuin ko kaagad yung yung rosary ko na yun. Iniisip ko, Lord, diyan ka, hindi mo ko pababayaan. Ayun lang sa lahat ng oras, no. Tapos pagdating sa trabaho na para akong aatakihin na bibigat na yung pakiramdam ko, lagi kong baon yung rosary na yun. Hindi ko iniiwan yun, talagang lagi kong baon yun. So malaking tulong talaga sa akin yan. So yung rosary na yun, hindi naman tawag dito, hindi naman yun yung sinasamba mo eh. Kumbaga nire-reflect mo lang dun si Lord na lagi mo siyang kasama, no? So kahit hindi siya rosary, no, ang daling nyo, basta yung magre-represent lang kay Lord na lagi mo siyang kasama, na maiisip mo lang na lagi mo kasama si Lord sa lahat ng oras, no? Kahit hindi siya rosary, basta magdala kayo nun, kahit cross lang na maliit, no? Basta yung maiisip mo kagad si Lord sa pamamagitan nun, nadala mo na yun, nadala mo na yun. Instant pampalakas ng loob po yun. Yung mga laki na itulong sa akin yung mga time na yun, no? Kasi pagka ikaw lang talaga makakatulong sa sarili mo eh. Like for example, nasa trabaho ka, no? Bigla kang sumama yung pakiramdam mo, hindi ka naman agad maiintindihan ng kasama mo eh, na may anxiety disorder ka. Hindi ka naman nila maiintindihan, talagang makakaintindi talaga sa'yo yung sarili mo talaga. Ikaw din yung magpapahupa, ikaw din yung magpapakalma sa sarili mo. Kaya dapat talaga nasa puso't isipan mo lagi si Lord, na kasama mo siya, kasi yun talaga yung magpapakalma sa'yo eh. Tsaka yung mga bagay na yan, yung mga daladala mo na yan, yung mga magpapalakas sa'yo ng loob. Yun lang lagi, lakasan lang ng loob sa lahat ng oras, no? Kagaya ng sinabi ko sa inyo nung pumasok ako sa trabaho na napakalakas pa ng anxiety disorder ko, malaking naitulong din yung trabaho sa akin. Talagang dun ko na overcome, dun ko naharap yung mga takot ko. Unlike kasi pag sa bahay ka lang, nanatili ka dun ng mahabang taon, sabihin natin mga 2 years, 1 year, talagang matagal mo siyang ma-overcome eh. Pero kung hinarap mo yung mga takot mo, face your fears, yun nga yung tinatawag nila. Kung hinarap mo yung mga takot mo, madali mo siyang ma-overcome, no? Yun lang, acceptance, face your fears, tapos trust in the Lord, faith in God. Yan, pinaka-importante sa lahat talaga, faith in God. Dapat may pananampalataya ka, no? Yung pagdarasal mo,
sasabayan mo yun ng ng tapang na kung saan pinapakita mo kay Lord na kaya mo to. Lord, kaya ko po ito. Nandiyan ka lang po. Handa akong iligtas sa lahat ng oras at lahat ng sandali. Yun lang, no, yung pagdarasal mo, sasabayan mo ng faith, sabayan mo ng tapang, ipapakita mo kay Lord na kaya mo yan, na hindi ka susuko. Yun lang yung ginawa ko. So maraming salamat guys. Hanggang dito lang ang aking maikling tip sa inyo, no. Lagi kayong magdarasal. Ako muli si Kuya Arnold na nagsasabing huwag kang matakot. Nariyan ang mahal na Panginoon, handa kang iligtas. Yun lang, maraming salamat guys. See you on my next video.